Hi guys, I'm back, Russell Shanko, your vlogger here in New Zealand. And I would like to introduce to you our dear Assistant Pastor of Villansett Fellowship Church here in North Shore, Auckland, New Zealand. And Pastor Alex Hernandez, go ahead. Hello everyone, Pastor Alex here from Phil and Said Fellowship. I've got some exciting news to share with you all, lalo na po sa mga Filipino nating mga kababayan. Starting this June to 2024, get ready for weekly face-to-face worship services. If you're new or looking for us, we're located at 16 Poland Road, Glenfield, Auckland. We're based inside Belong Church. Join us every Sunday at 5 p.m. as we come together to lift the name of the Lord Jesus Christ. See you there. Kita-kits po tayo. Magandang hapon po. Good afternoon po sa ating lahat. Tayo po ay tumayo at tayo magpapasimula ng ating pag-awit papuri sa ating Panginoon. Yes, the Word of God says, your grace is more than enough for me, you and I. Amen? Amen. Yeah, okay, let's clap our hands. We're starting. Sorry. Your
God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Bago tayo magpatuloy sa ating pagpupuri at papasalamat sa ating buhay na Diyos, upang umawit, wini-welcome muna natin ang ating mga kapatiran na nandito ngayon. Salamat po sa pagdalo. Salamat po sa pagpunta. Napakabuti po ng Diyos dahil po iningatan tayo na pumunta tayo sa lugar na ito. Amen? Salamat po sa Diyos. So, ganun din po sa ating mga kapatiran na nakikinig online sa Facebook online natin, saan man nakarating ang mga gawaing ito. Happy Sunday po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Salamat po sa Diyos. So, sa ngayon po ay dumako tayo sa ating announcements po. Praise God. Ito po yung announcements natin for next week po. Meron tayong meeting na gagawin po. Ito po ay sa ating pong Fell and Seed prayer meeting ngayong pong 28th of June. Friday po ito, alas 8 po ng gabi. Via Zoom po. Pinangunahan po ito ng ating kapatid na Sister Teresa Chong. So, sa lahat po na gustong mayroong ipag-pray, magsabi lang po kayo para po mailagay namin sa wall. At alam naman natin na ang kabutihan ng Diyos po ay dapat po mahayag sa ating mga buhay. Amen. Ganon din po sa ating Connect Groups. Ito po ay gaganapin sa July 13 po, Saturday, 6:30 p.m. po, GC West sa ASI po, Family. So, sa lahat po ng gustong dumalo, welcome po kayo mag-join po sa ating Connect Group na gaganapin doon sa bahay ng ating kapatid na ASI Family po. Amen. Praise God. Ang ating din pong every Sunday Phil and Seed Kids Ministry. So ito po gaganapin dito po sa Belong Church, no? During po sa ating worship service. So yung mga bata po natin, yung mga anak natin, meron po tayong teacher. Walang iba pang ating kapatid na Sister Vicky. So mamaya po mga bata, punta na po kayo doon sa labas, no? Sa kitchen natin. Amen. Praise God. Ganun din po ang ating church anniversary ngayong October 6. Ito po ay Sunday din po. Ito po ay 4 p.m. Dito gaganapin po sa 16 Pulan, Glenfield Belong Church din po. Dito sa lugar mismo. So welcome po ang lahat. Kung meron tayong mga kaibigan, pwede natin pong i-invite para po makarating sila sa lugar na ito. Kung saan dito po tayo nagtitipon-tipon. Praise God. Hallelujah. So yan po ang ating mga gagawin po sa mga sunod na linggo. At mga kapatid pala, kung meron po kayong sharing ang testimony po, pwede po kayong lumapit po kay Pastor at kay Sister Maricar po para po ma-schedule po ang paggagawa po ng video para po sa ito po kabutihan din ni God na isi-share natin yung ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. So, patuloy tayong manalangin sa mga oras na ito. Ating pong itaas si God sa ating mga buhay. Yes, Lord, napakabuti niyo po sa aming mga buhay, Panginoon. Na kung saan, Panginoong Diyos, dinala mo kami sa lugar na ito na safety upang aming pong papurihan Ikaw, Panginoon. Upang aming pong maitaas po ang iyong pangalan. Pangalang Jesus, at wala na pong iba, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoong Diyos, aming pong dinadalangin sa iyo na kahit ang gawa ng kaaway, Panginoon, sa loob, sa labas, sa building na ito, Panginoon, na hindi makaintira, Panginoong Diyos, na matapos kami, Panginoong Diyos, sa mga gawain ito, na puno po ng pagpapala, puno po ng biyaya ang aming mga buhay, Panginoon. Yes, Lord, nagkakasala kami sa araw-araw dahil nasa laman pa kami, Panginoon. At Ikaw po ang Diyos na perpekto, Panginoon, na gumagawa sa aming mga buhay.
Ikaw po ang Diyos na kung saan, Lord, hindi nagbabago sa iyong mga pangako sa amin. Salamat, Panginoong Diyos, sa kabutihan niyo sa bawat isa. Patuloy niyo pong i-bless ang gawain ito, Panginoon. Buong pong mga members sa PhilNCD na ito. I-bless mo, Panginoon. At ang aming pong pagpupuri namin sa gabing ito, Panginoong Diyos, wini-welcome po namin ang banal na Espiritu na maranasan namin, Panginoon, ang iyong biyaya, maranasan namin ang iyong kapangyarihan, Lord, na kung ano man, Lord, ang mga pinagdaanan namin sa isang linggo na ito, Panginoon, mawala po lahat, Lord, ng kalungkutan sa buhay. Lalabas kami sa lugar na ito, Panginoon, na puno ng iyong pagpapala. I-bless mo, Lord, ang mga puso na nandito ngayon, ang aming pong mga kapatiran na nandito ngayon, Panginoon, at sa aming mga kapatiran, Panginoong Diyos, na nasa mga daan, papapunta pa lang. Lord, patuloy niyo pong i-bless ang aming mga buhay, Panginoon, na maging karapat-dapat ang bawat isa sa gabing ito, at ikaw lamang, Lord, ang maitaas sa aming mga buhay. Salamat, Panginoong Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay magpatuloy sa ating pagkanta at pag-awit. Yes, tayo po patuloy. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paghindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paghindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalikat, sa'yo ay pulisan. Loobin mo ang buhay ko. Taas po natin ang ating mga kamay. Ang tahanan, lumuklukan ang iyong balas na pagsinta. Laluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Mahal ikaw, O Diyos, ngayon at kailanman. Ulit po natin awitin mula sa umpisa. Ang puso ko'y dinudulog
ibigay ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Isang pawitin natin. Tubin mo, ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daloy na ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Woo! Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Napakadakila mo, O Lord. We're very grateful, Panginoon. Napakasaya namin, Panginoon. Dahil napakadakila mo, O Lord. Your faithfulness ay napakalaki. Hindi namin maarok, Panginoon. Ang buhay mo na binigay mo sa amin, O Lord. Walang makakagawa nun, kundi ikaw lang nag-iisang Diyos. Because God is powerful. You are holy, O Lord. You are almighty. Ikaw ang sumasagot sa lahat ng aming panalangin, Panginoon. And sa oras na to, O Lord, buong puso namin aawitin ang awitin na to. Dahil gusto ka namin itaas. Gusto ka namin papurihan. Gusto namin awitin ang kadakilaan mo, Panginoon. Woo! Awitin po natin. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng law. Kaya sa puso ko't namin, katapatan niya'y aking dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Hallelujah. Kaya, O Diyos, kita'y
Let's continue to worship our God. Father, as we come into your presence, Lord God, tonight, Lord, we just want to thank you, God, for all the things that you've done for us, Lord God. Especially tonight, Lord, dalangin po namin, Panginoon, na pangunahan mo po ang aming buhay. Pangunahan mo po kami sa gabi pong ito. Lord, amin pong wini-welcome yung manifestation, Panginoon, ng pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming pong kalagitnaan ngayong pong gabing ito. Lord God, hindi po namin hinahayaan na ang anumang gawa ng aming kaaway, Panginoon, sa aming pong mga puso at isipan, ito po ay magpatuloy sa aming pong kalagitnaan, Lord. Sinasaway po namin, Panginoon. Father, we render it powerless, Lord God. No weapon formed against you can prosper, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na sa gabi pong ito ay patuloy namin maranasan, Panginoon, ang kasiyahan, Panginoon, ng iyong salita sa aming mga buhay. Salamat, Lord God, sa kamatayan mo sa krus ng Kalbaryo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong kamatayan, kami po, Panginoon, ay may katagumpayan, O Diyos. Father, we speak and we declare blessings upon blessings, O God. Favor upon favor, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na nandito po ngayon pong gabing ito. Sa mga kapatidan po namin na kung saan ay dumaranas, Panginoon, ng matinding pagsubok sa kanila pong buhay. Salamat, O Diyos. Ikaw ang aming Panginoon na nag-aayos ng lahat ng bagay sa kanila pong mga buhay, Panginoon. Lord, dalangin din po namin sa mga kapatidan, Panginoon, na kung saan, O Diyos, ay dumadanas, Panginoon, ng kapusan sa kanila pong kabuhayan, Panginoon. Thank you, God, because you are our provider, Panginoon. Thank you, God, sapagkat ikaw ang patuloy na kumikilos sa aming mga buhay, O Diyos. Lord, dalangin din po namin ang aming pong senior pastor na wala po dito, Panginoon. Siya po ngayon ay kasalukuyang nandun po sa Australia. Mag-isa po siya doon, Panginoon, at hindi po niya kasama ang kanyang pong pamilya. Salamat, Lord God, kung paano mo kami iniingatan, kung paano mo iniingatan ang buong pamilya niya, Panginoon, dito po sa New Zealand, ay ganoon din po ang pag-iingat mo din po sa kanya. Pangunahan mo po ang buhay po niya, O Diyos. Palagi pong bigyan po siya ng maayos na pangangatawan, Panginoon, at maayos na kalusugan, Panginoon. Salamat po, Diyos, maging sa gabi po ito. Naniniwala kami na Diyos na ikaw ay patuloy na kumikilos at kikilos sa aming pong kalagitnaan. We thank you, God, for your goodness, for your faithfulness, for your grace and mercy, Panginoon. We bless your name, O God. We bless your name, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Bago po kayo maupo, please turn to your left and to your right and say, you are blessed and favored. Come on. Praise God. Sige po. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise the Lord. Are you ready for the word? Handa na po ba tayo sa salita po ng ating pong Panginoon sa gabi pong ito? Praise God. Salamat po. Alam niyo po, tonight ay yung ating pong mga bulilit o yung ating pong mga bata po ay pwede na po kayong pumunta sa inyo pong klase kasama po ng ating pong teacher na Sister Vicky. Okay? So, tonight, I believe with all my heart that the Lord is here at naniniwala po ako na nais po ng Panginoon na maranasan po natin yung kanyang mga pangako sa ating po mga buhay. Hallelujah. Again, good evening to everyone. Good evening, people of God. Good evening, Phil and Said family. Alam niyo po, last Sunday, we talk about the difference between the Old Covenant and the New Covenant. Okay? So, tonight, ready po ba kayo na minsan pa atin pong pag-usapan, pag-aralan po ang patungkol po sa ating pong tema na kung saan ay New Covenant. And before we continue, or bago po tayo magpatuloy po sa ating pong pag-uusapan po sa gabi pong ito, let me just give you a little background on what we studied last Sunday. Alright? Dahil naniniwala po ako na sa ating pong pag-aaral last Sunday ay ipinakita po ng ating pong Panginoon kung gaano po kahalaga at kaimportante po yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Okay? Or the Word of God shows the importance of what Christ did on the cross on Calvary. Okay? So because His death on the cross, mga kapatid, became the way for us to be part of the new covenant,
Let's say New Covenant. Okay. And let's say Old Covenant. Praise God. Makikita po natin yung kaibahan po na ito. Pag sinabi po natin Old Covenant, ito po yung buhay nung unang panahon before the cross. Okay? That's Old Covenant, before the cross. But after the cross, mga kapatid, ito po ang tawag na po dito ngayon ay New Covenant. Ibig sabihin tayo po ay bahagi po ng tinatawag po na New Covenant or bagong kasunduan, New Agreement ang tawag po doon. Yan. Na kung saan ikaw po, tayong lahat na nananampalataya po sa ating pong Panginoong Yesus ay naging bahagi po ng tinatawag po na bagong tipan or ng New Covenant. Ano po ba yung benepisyo or what are the benefits of the finished work of Christ on the cross or the New Covenant for all of us? Ano po ba yung benefits nito para po sa atin pong lahat? Kung ikaw ay naandito po ngayong gabing ito at tinanggap mo na si Kristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay, ibig sabihin para sa iyo ang mensaheng ito. Amen? Let's read the Word of God in Hebrews chapter 8, verse 6 to 7. Minsan pabalikan po natin. Sabi po ng Word of God, but now He has obtained a more excellent ministry inasmuch as He is also mediator of a better covenant, which was established on better promises. Verse 7, for if that first covenant had been faultless, then no place would have been sought for a second. Sinasabi po dito na higit daw pong dakila yung ginawa ng ating pong Panginoong Yesus. Siya daw po yung tagapamagitan, mediator po ng isang kasunduan, okay? Or ng isang agreement na higit daw pong mabuti kaysa nauna. Ano po yung nauna? Old Covenant, okay? Sabing ganoon. At itong New Covenant daw po ay meron daw po itong mas mabubuting pangako. Yung New Covenant daw po ay better covenant or better agreement than before and better promises of God. Yun daw po yan. Kaya mapalad po tayo sapagkat tayo po ngayon ay namumuhay o nabubuhay ngayon sa panahon po ng bagong kasunduan. Yan po yun. So balikan natin muli. Gusto ko po ipakita po muli sa atin, especially po yung mga kapatidan po natin na wala po last Sunday, para makita po natin or ma-differentiate po natin, yun pong pagkakaiba po ng New Covenant compared to Old Covenant or Old Covenant compared to the New Covenant. Sige po, ayan po yun. The difference between the Old and the New Covenant. Sa Old Covenant po, nung una pong panahon, yan, pakinggan niyo po ito refers to the law, yan po yung, alam po natin, 10 Commandments, di ba? Plus 600 laws, na ang tawag po dyan ay Mosaic Law. Napakadami po niyan, na kailangan sundin po ng mga Jew o ng mga Hudyo nung unang panahon. Kaya lang hindi po nila kayang sundin po ito 100%. Sa New Covenant, sa panahon po natin ngayon, refers to the gospel. That's good news. That's the finished work of Christ, yung tinapos na nagawa ng ating pong Panginoon sa krus ng Kalbaryo. The Old Covenant emphasizes works or performance, yung mga gawa. Kasi noong una pong panahon, importante ng mga Hudyo po noon dapat para ikaw ay pagpalain ng Diyos, kailangan sumunod ka sa lahat ng mga kautusan. Okay? Ibig sabihin, noong una pong panahon, kapag ikaw ay hindi marunong sumunod, okay, sa mga kautusan, ibig sabihin, meron kang curse o sumpa ang mararanasan mo noong una pong panahon. But in the New Covenant, mga kapatid, emphasize grace through Christ sa pamamagitan po ng ating pong Panginoong Yesus. Pag sinabi pong grace, ibig sabihin po, wala kang kinalaman po dito. Okay? Lahat po ito ay patungkol po sa ginawa at kayang gawin po ng Panginoon sa buhay po natin. Yan po yun. Okay? Old Covenant brings death, but the New Covenant brings life. Old Covenant, punong-puno po ito ng condemnation. Pero pag tiningnan po natin ang salita po ng Diyos in the New Covenant, mga kapatid, sabing ganoon, there's no condemnation. Doon po sa mga tao na kung saan ay umiibig at kumikilala kay Kristo Jesus. Wala na daw po. Okay? So, righteousness and forgiveness of sins ang ipinagkaloob po sa atin. Ginawa po tayong matuwid ng ating pong Panginoon. Old Covenant, tingnan po natin, superficial, ibig sabihin mababaw, hindi po malalim. But
Sa New Covenant, mga kapatid, profound change in life. Ibig sabihin, malalim na pagbabago ng buhay o pagbabago sa buhay. Yan po yan. So Old Covenant, sabi nga natin, more on performance po ito. Ibig sabihin, do this, do that. Thou shall not, thou shall. Diba yung Ten Commandments, laging nag-start po sa thou shall not, thou shall. Ibig sabihin, ito po yung mga steps na gagawin po ng tao, na dapat gawin ng tao upang pagpalain po siya noong una pong panahon. But praise God, in the New Covenant, mga kapatid, sabi ni Lord, I will, I already did. Tapos na. It is finished. It's done deal. Sabi po ng salita po ng Panginoon. The good news here, mga kapatid, we live in the New Covenant of Jesus Christ. The good news here, mga kapatid, that is the covenant of grace, a better covenant and a better promises. Isang kasunduang higit na mas mabuti. Okay? Isang kasunduan na kung saan ay mayroon pong mas mabubuting pangako po ng Diyos para sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, para sa iyo. I mean, sasalita po mag-isa. Delikado po yan. Okay. So, para po sa iyo po. Let's go back to the life of Abraham. Tingnan po natin. Sinasabi po ng Biblia na natanggap po ni Abraham ang mga pangako po ng Diyos sa buhay po niya. Or the Bible says that Abraham received, mga kapatid, God's promises in his life. The question is, mga kapatid, when do you think Abraham received God's promises in his life? Okay? So, kailan po ba natanggap po ni Abraham po ang mga pangakong ito ng ating pong Diyos sa kanya pong buhay? Kasi nasa panahon po siya ng Old Covenant hindi po ba? Eto, tingnan po ninyo to. Kailan po niya natanggap yung pangako po ng Diyos sa buhay po niya? Before the cross or after the cross? Ay, tinatanong ko po kayo. Kailan po natanggap po ni Abraham po ito? Bago ang pangyayari sa krus o pagkatapos na nangyari ang mga bagay sa krus ng Kalbaryo? Kailan natanggap ni Abraham? Before the cross or after the cross? Before? Para nagtatanong pa tayo, di po ba? Yes, before the cross. Kasi Old Testament po, or Old Covenant, panahon po yan na wala pa ang ating pong Panginoong Yesus dito po sa mundo pong ito. Okay? So Abraham received a promise before the cross of Calvary. Di ba? This was prior to the cross of Calvary, mga kapatid. And we need to know, kapatid, that everything was changed by the cross of Calvary. Maraming nabago sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. The cross of Calvary changed everything, mga kapatid. Sa totoo lang. Meron pong pagbabago na nangyari because of what Jesus Christ has done on the cross. Okay? Ano po sabi po ng Bible patungkol po kay Abraham? About Abraham's faith. Ano pong sabi? Romans chapter 4, verse 20 to 25. Tingnan po natin. Sabi po dito, listen mga kapatid, intindihin po natin maigi. O unawain natin maigi ang sinasabi po ng Word of God. In Romans chapter 4, verse 20, sabi po dito, Abraham never wavered in believing God's promise. In fact, sabing ganon, his faith grew stronger, and in this, sabing ganon, he brought glory to God. 21. He was fully convinced that God is able to do whatever He promises. Verse 22. And because of Abraham's faith, God counted him as righteous. Ano daw ginawa po ng Panginoon sa kanya? Dahil sa kanyang pananampalataya, ginawa daw po siya o tinanggap na maging mabuti. Righteous, matuwid. Okay? Verse 23. Mga kapatid, pakinggan niyo po ito. And when God counted him as righteous, it wasn't just for Abraham's benefit. It was recorded, sabay-sabay, for our benefit too, assuring us that God will also count us as righteous if we believe in Him, the one who raised Jesus our Lord from the dead. Naintindihan po ba natin? Ang maganda dito, ang sinasabi po dito, pinapakita po ng salita po ng Diyos that Abraham never wavered in believing God's promise. Okay? Hindi po siya nag-alinlangan sa pangako po ng Diyos, kundi lalo pang tumibay po ang kanya pong pananampalataya na alam niyang tutuparin po ng Diyos ang mga pangako po sa kanya. Kasi ano po ba yung mga pangako ng Diyos po sa kanya? Sabi ng Diyos po sa kanya, I will bless you. Di ba? Yung mga tao na nagpapala sa iyo ay pagpapalain ko din.
Di ba? Magkakaroon ka ng sindami ng buhangin sa tabi ng dagat ng mga anak. Yun po yun. Dahil po sa kanyang pananampalataya, itong matindi po dito. Itinuring po siya ng Diyos na matuwid. Because of his faith, mga kapatid, he was counted righteous by God. Ginawa po siyang matuwid ng atin pong Diyos. But the word considered righteous is not only for Abraham. Biruin po ninyo to, hindi lang para kay Abraham po, yung salita pong pagiging matuwid. Okay? Kundi para din daw po ito sa mga tao na tumanggap at nanampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. Kaya sa hapon pong ito, kung ikaw ay tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay, ibig sabihin, ang tingin ng Diyos sa iyo ay righteous. You are the righteousness of God in Christ Jesus. Grabe. Because of your faith in what our Lord Jesus did on the cross, mga kapatid, our God considered you as righteous. Yung iba, ang daming arte po sa buhay. Di ba? Lord, hindi po ako karapat-dapat, Panginoon. Napakadumi ko sa iyong harapan. But the Word of God says, because of your faith in Christ, mga kapatid, ginawa kang matumid ng ating pong Panginoon. Dapat po natin maintindihan sa panahon po natin ngayon, totoong pumapalpak tayo eh. Nagkakasala pa rin tayo. Hindi po ba? Pero hindi po yung dahilan para mas lalo po tayong lumayo sa Panginoon. Alam nyo, nung panahon po na nandun po ako sa Pilipinas, ako po ay worship pastor, worship leader, nung panahon po na nandun po ako sa Pilipinas. Every time na parang feeling ko, ang dumi-dumi ko sa Panginoon, lapit po ako sa senior pastor ko. Sasabihin ko po sa kanya, Pastor, hindi po ako makakapag-lead ngayon eh. Why? Parang feeling ko, hindi po ako karapat-dapat sa Panginoon po ngayon. Di ba? Alam ko po, mga kapatid, hindi po kayo nag-iisa. Di ba? Maaaring, maybe some of us here, parehas lang po tayo ng pinagdadaanan po. Pag mga ganun nakakaranas po tayo ng mga parang, ang feeling natin, ang dumi-dumi natin sa Panginoon. But praise God, sa totoo lang, yung pagiging righteous mo, o yung pagiging righteousness po natin in Christ Jesus, hindi po ito nakabase sa mga gawa po natin. Ito po ay nakabase po sa gawa na ginawa ng ating pong Panginoong Yesus. Ibig sabihin, hindi man po natin pinopromote po ang kasalanan po dito. But I believe with all my heart, kapatid, anuman ang ating gawin sa buhay, naniniwala po ako na ang tingin ng Diyos sa iyo, matuwid ka sa harapan ng ating Panginoon. Napakabilis lang, napakadali pong lumapit sa Diyos at magsabi ng Lord God, nagkamali po ako, pumalpak po ako, Panginoon. But I thank you, God, sapagkat itong nagawa ko pong hindi maganda sa harap mo, Panginoon, naniniwala ko na ito ay bahagi din ng napatawad mo na 2,000 taon na nakakaraan sa buhay ko, Panginoon. Di ba? Because the Bible says we are the righteousness of God in Christ Jesus, mga kapatid. And by the way, we became righteous because of what Jesus did for us at the cross. Di ba? Naging matuwid po tayo sa harapan ng ating pong Panginoon, kapatid, dahil po yan sa ginawa ng ating pong Panginoong Yesus. Yan po yan. Hindi ito dahil sa mga ginagawa mo o ginawa mo, kaya ka matuwid sa harapan ng Diyos. Okay? It is based entirely on Jesus' right doing. Christianity, mga kapatid, is not about doing right to become righteous. It's all about believing right in Jesus to become righteous. Hello, andyan pa po ba kayo? I believe na ito po ay pumapasok po sa ating pong puso at isipan, mga kapatid. Kaya, alam niyo po, kahit saan ka pupunta ngayon, kapag alam mo kung sino ka na sa Panginoon or who you are in Christ, ibig sabihin, ang sarap na ng buhay mo. Di ba? Pag may mga bagay man nangyayaring hindi maganda sa buhay mo, lapit ka agad sa Panginoon. Kasi alam mo, meron kang personal na relasyon eh. It's all about believing right in Jesus, mga kapatid, to become righteous. Sapagkat, kapag naging tama po, yung ating pong kaisipan at pagkakilala sa ating pong Panginoong Yesus, kapatid, ibig sabihin magiging tama din ang ating buhay sa harapan ng Diyos. Sometimes kasi, laging binibase po natin ang ating pong buhay, ang ating relasyon sa Diyos, sa mga ginagawa po natin sa araw-araw. Yung mga kailangan, sobrang bait muna natin para matawag po tayong righteous. Hindi po. Righteousness, mga kapatid, means right standing before God. At ang gumawa lang nito, kapatid, ay hindi yung mga bagay na nagagawa at ginagawa mo sa buhay.
Ang gumawa po nito ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Yesus sa pamamagitan ng iyong pananampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Pwede po ba nating sabihin, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Huwag niyo pong puputulin yung in Christ Jesus, sapagkat yun po ang dahilan kung bakit po tayo naging righteous sa harap ng Diyos. Sabi po yun ng Bible, and as the righteousness of God, mga kapatid, in Christ Jesus, all the promises of God, mga kapatid, given to Abraham belongs to you. Sabi po ito ng Word of God. Yun daw po mga pagpapala at pangako po ng Diyos kay Abraham, ibinigay din daw po ito sa mga taong kumilala at nanampalataya kay Kristo Jesus. Kung si Abraham po ay pinangakuan ng pagpapala, ibig sabihin pinagpala ka din ng Diyos. Kung pinangakuan ng pabor ng Diyos si Abraham, ibig sabihin may pabor ka din galing sa Panginoon. Di ba? Sabi po ng Bible po yan, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Hallelujah. Kaya po si Abraham ay naging fully persuaded siya eh. Di ba? Kung titingnan po natin, dahil ang Diyos po ay nangako, kaya tutuparin po niya ang kanyang pangako kay Abraham. That was before what? Before the cross. Okay? Sabing ganun eh. Ang Diyos daw po ay nangako kay Abraham. At ang sabi doon, dahil nangako po siya kay Abraham, tutupadin daw po niya ang kanyang pangako kay Abraham. And that was before the cross. But after the cross, mga kapatid, listen to this. Ang galing po nito. Abraham's faith was changed. Noong una, hindi ko po masyadong maintindihan po ito eh. Nag-iisip ako, anong kaibahan ng pananampalataya noong unang panahon at pananampalataya sa panahon natin ngayon sa New Covenant? Meron pa pagkakaiba. Sapagkat nung mamatay po si Kristo Jesus sa krus, na bago po yung pananampalataya na nakabatay po sa ginawa ng ating pong Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Listen to this, mga kapatid. Isa-isayin po natin. Before the cross, faith is being fully persuaded that what God has promised, God is able to perform. Sabi nga po natin, God is able to perform. Ano po yon? After the cross or before the cross? Okay. Ulitin ko po Sinabi ko na po yung sagot po doon. Before the cross, faith is being fully persuaded that what God has promised, God is able to perform. Before the cross or after the cross? Ano po yung pag sinabing God is able to perform? Anong ibig sabihin? Nangyari na o mangyayari pa lang? Yes, mangyayari pa lang. Ibig sabihin, hindi pa gawa, hindi pa tapos, promise pa lang. Tama po ba? Okay? So dahil po sa matinding pananampalataya, kung ano ipinangako po ng Diyos, ibig sabihin, kayang gawin ito ng Diyos. Pag sinabing kayang gawin ito ng Diyos, hindi pa po nangyayari. Tama? Maganda, iisa lang po yung ating pinupuntahan. Okay? Eto na, but after the cross, ito maganda po dito. After the cross, faith is being fully persuaded that what God has promised, eto na, God has already performed. Mangyayari pa lang? Sinagot na agad ni Kuya Russell. Nangyari na. Alright? Pagkatapos po ng nangyari po sa krus, dahil po sa pananampalataya na ang ipinangako ng Diyos po ay natupad na ng Diyos. Okay? Ibig sabihin, mga kapatid, nung unang panahon, pag nangako ang Diyos, ibig sabihin, mangyayari pa lang. Pero tutugunin po ito ng Diyos. Tutuparin po niya. But, on the cross of Calvary, mga kapatid, yung mga pangako po ng ating pong Panginoon, nangyari na. Tapos na. Kaya sabi po ng ating pong Panginoon, it is finished. It's done deal, mga kapatid. Balikan po natin, Hebrews chapter 8, verse 6. Sabi po dito, but now He has obtained a more excellent ministry, inasmuch as He is also mediator of a better covenant, which was established on better promises. Basahin ko po sa inyo sa Tagalog. Ngunit ang paglilingkod na ipinagkaloob po kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila.
kanila means, nung una pong panahon sa Old Covenant, sa mga ninuno po noon, dahil siya'y tagapamagitan ng isang tipan na higit na mabuti, sapagkat ang tipang ito ay nababatay sa mas maiinam na pangako. Better covenant and better promises. Ang tanong ito, bakit po ang new covenant po ay better covenant compared to the old covenant? Why? Because the Bible says, mga kapatid, the new covenant is established on better promises. Grabe. Dahil ang bagong tipan daw po, or ang new covenant daw po, or ang bagong agreement daw po, ay nakabatay na itatag sa mas mabuting pangako. Yun po yun. Why is God, mga kapatid, naman ito ha, why is God's promise in the new covenant better than God's promises in the old covenant? Bakit po? Halimbawa, or for example, ayun na, dinidinan ko na, may halimbawa na, meron pang for example pa. Tingnan po ninyo to. Nangako ang Diyos ng kagalingan sa Old Covenant. Di ba meron pong promise ng Panginoon ng kagalingan sa Old Covenant? At meron din pong promise si God sa New Covenant. Pero ipinapakita po ng Word of God na yung kagalingan na ipinangako ng Panginoon sa Old Covenant ay mas mainam daw po ang ang kagalingan sa New Covenant. Okay? Or God promised healing in the Old Covenant, and also in New Covenant, God also promised healing. Di po ba? So yun po yun. Pero yung pong pangako po ng Diyos sa New Covenant, compared to the promises of God in the Old Covenant, sabing ganon, is a better covenant which was established in better promises. The promise of God in the New Covenant compared to the promise of God in the Old Covenant is better in the New Covenant. Isa pa po, another one. May pangako po ang Diyos sa New Covenant na kasaganahan. Di ba ba? Pagpapala, katagumpayan, ano pa ba? Joy, peace, love. Di ba ba? Sa Old Covenant. Pero meron din pong pangako ang Diyos ng patungkol po sa kasaganahan, pagpapala ng Diyos o katagumpayan. Pero kapag kinumpara mo po yung dalawa, mga kapatid, listen, the promises of God in the New Covenant ay mas mabuti compared sa promise ni God sa Old Covenant. Tama po ba? Andiyan pa po ba kayo? Hindi po tayo nalilito, ha? Okay? Bakit po kaya ganon? Why? Bakit nga ba mas mainam o mas mabuti ang mga pangako ng Diyos kumpara po sa mga pangako ng Diyos sa Old Covenant? Why? Pakinggan niyo po ito, mga kapatid. Because all the promises of God in the Old Covenant looks forward, saan po? To the cross of Calvary. Okay? But all the promises of God in the New Covenant looks back at the finished work of Christ. Yun daw pong Old Covenant, mga kapatid, ay nakatingin daw po yan dito po sa mangyayaring event sa krus ng Kalbaryo. Pero yung New Covenant daw po, mga kapatid, ay nakatingin pabalik sa ginawa ng ating pong Panginoong Yesus. Andiyan pa po ba kayo? Di ba? Always looks back. Okay? All the promises of God in the New Covenant looks back at the finished work at the cross. Grabe po ito. In the Old Covenant, everything looks forward to an event, mga kapatid, at the cross of Calvary. Ibig sabihin, hindi pa nangyayari. Hello? Grabe po ito. Hindi pa nangyayari, ibig sabihin, gagawin pa lang. Hindi po ba? But in the New Covenant, everything looks back at the finished work of Jesus Christ. Ibig sabihin, tapos na. Tingnan po ninyo ito, parehas na pangako na matatagpuan po sa Old Covenant and New Covenant. Same promise, but the promise in the New Covenant is better covenant and better promises. Di ba? Because, tingnan nyo, because the promise of God
under the new covenant, mga kapatid, is based on the finished work of Christ. Hallelujah. Ibig sabihin, yung pong salitang pangako sa Old Covenant ay isang bagay na gagawin pa lang at hindi pa po tapos. In other words, mga kapatid, wala pa, hindi pa gawa, hindi pa nangyayari. But sa New Covenant, lahat po ng pangako po ng atin pong Diyos, mga kapatid, lahat ng mabubuting pangako ng atin pong Diyos Ama ay nakabase po sa tinapos na gawa ni Kristo Jesus. All, let's say all the promises of God in Christ are based on the finished work of Christ on the cross. It's already finished, mga kapatid. Bagamat tinatawag na pangako. Di ba? Bagamat ipinangako po ng Diyos ang kagalingan, ipinangako po ng Diyos ang pagpapala, ang katagumpayan, mga kapatid, pero hindi po nangangahulugan na gagawin pa lang po ito ng Diyos sa buhay mo. Para hindi po kayo malito, di po ba pag nananalangin po tayo, ang lagi po nating sinasabi palagi sa panalangin po natin, Panginoon, tulungan niyo po ako. Pagalingin niyo po ako, Panginoon. Pag ikaw ay nanalangin, nang sasabihin mong, pagalingin niyo po ako, nangyari na ba o hindi pa? Ha? Real talk, ha? Hindi pa nangyari. Kasi humihingi ka pa lang eh. Pero dahil tayo po ay nasa panahon po at under po ng New Covenant, ang panalangin na po natin ngayon ay iba na. Lord God, sama po ng pakiramdam ko. But I thank you, God, because you are my healer. Because you are my healing. Ibig sabihin, dinideclare mo, ina-acknowledge mo agad kung ano yung ginawa na ng ating pong Panginoon. Hello? Di po ba? So, although God promises yung healing, blessing, provision, protection, or whatever you need, it doesn't mean that the Lord will do it for you. Tingnan nyo ha, ibig sabihin, dahil tinapos na ni Kristo sa krus ang lahat ng bagay, lahat ng mabubuting bagay para sa'yo, ibig sabihin, lahat po ng mabubuting bagay ay tapos na. Ang kailangan mo lang ang gawin bilang anak ng Diyos ay angkinin po ito sa buhay mo araw-araw. Di ba? Hindi pwedeng sabihin na gagawin pa lang ni Lord ang ating kagalingan, ang ating pagpapala, ang provision or whatever. Kasi kung gagawin pa lang ng ating pong Panginoong Yesus ito, ay tingnan po ninyo ito kailangan. Ibig sabihin, may problema po tayo doon. Ibig sabihin, kailangan bumaba uli ng ating pong Panginoong Yesus para mamatay ulit sa krus ng Kalbaryo. Di ba? So yun po yun. Ibig sabihin, tapos na po yung ating pong kaligtasan, tapos na po yung ating kagalingan, yung provision ng ating Panginoon, tapos na. Yung katagumpayan meron po tayo, tapos na po yan. Tinapos na yan ng ating pong Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, tanungin ko po kayo, I will ask you mga kapatid, tingnan po ninyo ito. What is easier to believe? Ano po yung mas madaling paniwalaan o mas madaling panampalatayanan? To believe in things that have not been done and will be done, or to believe in things that are made and done. Okay? Maniwala o manampalataya sa mga bagay na wala pa at gagawin pa lang, o manampalataya dun po sa mga bagay na tapos na at gawa na. Saan po mas madaling maniwala at manampalataya? Sa natapos na o sa gagawin pa lang? Dapat ano tayo, di ba ba? Parang nag-iisip pa tayo, no? Mas masarap po na paniwalaan, mga kapatid, yung mga bagay na tapos na. Na nangyari na, kapatid. Hindi ba ba? Tingnan po ninyo to. Yun po bang salvation for people who don't believe yet? Yung mga tao na kung saan ay wala pang personal na relasyon sa ating pong Panginoong Yesus. Yun po bang kaligtasan or salvation ay binibigay ng ating pong Panginoong Yesus ay gawa na para sa kanila o hindi pa? Okay, yung pinag-uusapan po natin, salvation. Yung pong kaligtasan na ibinibigay po sa atin. Yun po bang kaligtasan o salvation na ibinibigay po ng ating pong Panginoon sa bawat isang sa mga tao na kung saan ay wala pang personal na relasyon na tinanggap po nila ito. Yung po bang salvation po na yan ay gawa na o hindi pa? Gawa na. Especially sa panahon po natin ngayon.
Ibig sabihin, mga kapatid, kung ang kaligtasang pangako po ng Diyos ay gawa na, or if the salvation promised by God has been accomplished, mga kapatid, what makes you think that God's promise of healing, blessing, protection, provision, and whatever else is not yet fulfilled? Di ba ba? O hindi pa gawa o hindi pa tapos. Bakit po ganon? Pagdating sa kaligtasan o salvation, nakasisiguro po tayo na may katiyakan at sigurado na meron talaga. Di ba ba? Pero bakit po pagdating po sa healing, pagdating sa blessing, sa protection, sa provision, sa health, pagdating sa tagumpay o mabubuting bagay, parang wala pa at gagawin pa lang ng Panginoon? Sabi po ng salita ng Diyos, every good and perfect gift comes from above. Dahil po yan sa ginawa ng ating pong Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Magkakaproblema po tayo doon, mga kapatid. Pagdating po sa ganung kaisipan, hindi po tayo magkakaroon po ng tinatawag po na pananampalataya na naayon po sa panahon po ng New Covenant. Sa totoo lang. We must understand, mga kapatid, that if salvation is done because of what Christ has done on the cross, meaning, mga kapatid, if you need good health, healing, success, protection, or peace, or any good things for your life, lahat po ito ay tapos na. I believe with all my heart na ang kailangan mo na lang gawin bilang anak ng Diyos ay i-acknowledge po yung ginawa ni Kristo sa krus. Yung mga pagmananalangin ka, Lord, medyo may kakapusan po ngayon sa pamilya po namin. But I thank you, God, because you are my great provider, Panginoon. Diba? Ang sarap po na panghawakan yung mga pangako at salita ng Diyos na tapos na, nagawa na sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil po sa ginawa ng ating pong Panginoong Yesus, ito po ay para sa iyo at para po sa atin pong lahat. Praise God. Ang tanong, paano po mangyayari ito sa buhay po natin? Paano ito mangyayari sa buhay mo? Bilang mga kabataan, bilang mga adult, paano ba mangyayari sa buhay ko ito? Ito po yung nag-uusapan po natin. All you have to do is believe and have faith in the finished work of our Lord Jesus Christ. Paniwalaan mo kung ano yung tinapos at ginawa ng ating pong Panginoong Yesus. Kasi yung ginawa po ng ating pong Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo, punong-puno po ito ng benepisyo. Napakadami, kapatid. Kaya kung tapos na ang lahat po ng mabubuting pangako ng Diyos sa buhay po natin, eto na anong sabi po ng 2 Corinthians chapter 1 verse 20. Sabay-sabay po natin basahin. Basa. For all the promises of God in Him are yes, and in Him, ano daw? Amen. To the glory of God through us. Sa Tagalog, sapagkat kay Kristo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Pag sinabi po natin, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging yes, anong ibig sabihin nun? May no sa mga pangako ng Diyos o wala? Sabi palaging yes. Always yes. Ibig sabihin, yung pong promises ni God, mga pangako ng Diyos sa buhay po natin, ibig sabihin, laging positibo po ito. Ibig sabihin, laging yes ang sagot po dito sa mga promise ng Panginoon. Sabi nga nun, dahil sa Kanya, nakakasagot tayo ng ano daw po? Amen. Let's say amen. Para sa ikaluluwalhati daw po ng atin pong Diyos. Na parang sinasabi po dito po, for all the promises of God in Him are yes, and in Him amen, to the glory of God through us. Ibig sabihin, kapatid, wala ka nang kailangang idagdag pa sa mga pangako po ng Diyos. Kapag sinabi po ng salita po ng Diyos, ibig sabihin, sinabi niya at mangyayari po ito sa buhay natin. Di ba? When you say amen, mga kapatid, meaning sure, truly. Let's say sure, truly. In other translation, ang ibig sabihin po ng word na amen ay I believe. Believe. That's amen, mga kapatid. Kaya nga, ibig sabihin, every time na nakakarinig po tayo ng Word of God sa pulpit, o sinishare po ng pastors, o sino mang nandito sa taas na nagsasalita po according to the Word of God, ano sinasabi po natin pag narinig po natin yung Word of God na yon? Amen. Because the Word of God, amen, mga kapatid, it means sure, truly, and believe. That's what the meaning of amen, mga kapatid.
Di ba? Kaya nga when you say amen, you are saying, Lord, be it unto me according to your word. Di ba? And even si Mary, tatandaan po nila, pumunta po sa kanya ang angel. Di ba ba? Grabe yun. Sabi po niya, be it unto me according to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, O Lord, be it unto me. Kaya kung may mga bagay man tayong pinagdadaanan sa buhay po, ngayon pong gabi pong ito, sabi mo sa Panginoon, Lord, your word, be it unto me, Lord God. Mangyari po yung pangako mo sa buhay sa akin, Panginoon. And I thank you, God, because you are always here sa buhay ko po, Panginoon. Kaya nga, when you hear the word of God, ang magiging response po natin sa kanya pong mga pangako ay ano? Amen, Lord. Amen, Lord. Alam niyo po, kahit na nandun po ako sa Pilipinas hanggang dito po sa panahon po natin ngayon, every time na nakakarinig po ako ng promise ni God, ng pangako ni God, alam mo sinasabi ko po, Lord, para sa akin po yan. I receive that, Lord, sa buhay ko. Mangyari yan, Panginoon. Thank you, God, for your word. Be it unto me, according to your word, Panginoon. Naniniwala ako sa iyong pangako, Panginoon. Di po ba? Dahil alam mo na ang mga mabubuting pangako po ng Diyos sa buhay mo, kapatid, bakit mo tinatanggap ito? Kasi gawa na. Di po ba? Wala pong problema. Sa mga panalangin na kung saan ay, Panginoon, humihingi po ako sa iyo ng kagalingan. Okay din po yun, walang problema. But mas masarap pong manalangin na kung alam mo na mayroon ng ginawa ang Panginoon sa buhay mo, tatanggapin mo na lang po ito eh. I-acknowledge mo na lang. Aangkin mo na lang sa bubuhay mo. Kaya masasabi mo ng palagi sa iyong panalangin, salamat, Panginoon. Di ba? If you are under sa new covenant ng ating pong Panginoon, ang dalangin na po natin ngayon, sa panahon natin ngayon, thank you, Lord. Amen, Lord. Thank you, God, for your word. Di po ba? At kung ano-ano pa. Lagi pong ganon. Kaya sa gabi pong ito, anuman po yung mga pangako po o anuman po yung pangako ng Diyos na pangangailangan mo sa gabi pong ito. Or what of God's promises do you need right now, mga kapatid? Sabihin mo sa Panginoon, thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. At kung ikaw po ay nandito po sa gabi pong ito, kung wala ka pong personal na relasyon sa Panginoon, at nais mo na tanggapin siya bilang tagapagligtas ng iyong buhay, sabihin mo lang sa gabi pong ito, Lord, tinatanggap kita sa buhay ko bilang tagapagligtas ng aking pong buhay. Pag tinatanggap mo at nanampalataya ka sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, kapatid, ibig sabihin hindi mo tinatanggap ang relihiyon. Hindi mo tinatanggap ang isang denominasyon. Ang tinatanggap mo po, Panginoon, ay si Kristo Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya sa gabing ito, kung ikaw ay wala pang personal na relationship kay God, sabi mo sa Kanya, Lord, I want to receive you as my Lord and Savior, Panginoon, sa buhay ko. Andiyan pa po ba kayo? Pwede po palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. And I hope na malinaw po sa atin po ito. Because ito po, tonight, ito po yung last night or last day po ng ating pong pag-aaral patungkol po sa tema po ng atin na ito ng New Covenant, kapatid. Tayo po next Sunday or next month ay dadako po tayo. But connected po ito sa ating mga pinag-uusapan po natin ngayon. Aalamin po natin sa mga susunod na panahon, sa mga susunod na month po ng atin pong pag-uusapan ay patungkol po sa pananampalatayang meron po tayo sa atin pong Panginoong Yesus. Praise God. Tayo pong lahat ay yumuko. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, God. Heavenly Father, we just want to thank you, God, for your word. Be it unto us, Lord God. Be it unto us, Lord. Mangyari, Panginoon, ang iyong mga pangako sa buhay namin, O Diyos. We thank you once again, Lord God, for gathering us in this place tonight, Lord God. Salamat po, Panginoon. Thank you for your Holy Spirit because you are always here in our hearts, Panginoon, and in our midst, Lord God. Salamat po, aming Ama, sapagkat ikaw ang Diyos na laging gumagabay po sa amin sa araw-araw. Ikaw ang Diyos na nagbibigay po sa amin ng kalakasan sa tuwing kami ay nangihina.
Sa karamdaman, Panginoon, Ikaw ang aming pong dakilang manggagamot. Thank you, God. Thank you, God, sa kalungkutan, Ikaw ang aming kagalakan, Panginoon. In times of our need, Panginoon, You are our great provider, Lord God. Thank you, Father, for this opportunity and privilege to honor and glorify Your name, Lord God. Thank you, Lord, because Your love compels us to do these things. Receive Your love, Lord. Receive Your blessings and receive Your promise in our lives, Lord God. Gabayan mo palagi ang aming pong buhay. Lagi namin inaangkin, Panginoon, ang iyong pagpapala sa aming pong mga buhay. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Nang walang hanggang mga papuri't pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at... Pwede po bang, let's all stand, awitan po natin ang Panginoon. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Come on, sing it. Worship Him. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon. Sing it once again. Loobin mo, Panginoon. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Yan ang pagpapagyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Alam niyo po, that's why every time na kapag tayo po'y nagbibigay po ng ating po mga tithes and offering, alam niyo po, ang sarap pong isipin na hindi ka nagbibigay dahil lang gusto mong pagpalain ka o dahil gusto mo na siksik-ligi at pagpapala ang iyong maranasan sa buhay mo. Ngayon, iba na ang ating pong pananaw. Nagbibigay ka na ngayon dahil alam mong pinagpala ka ng Diyos. Di mo ba? Thank you, God. Lagi na sabihin, salamat, Panginoon, nakapagbibigay ako dahil I am blessed and favored, Panginoon. Kaya, Panginoon, patuloy ako magbibigay sa iyo dahil ako'y pinagpala mo na, dahil ako'y pinapuran mo, Panginoon. Kaya, ako'y magbibigay ng aking pong tithes and offering para sa iyong gawain, Panginoon. Kaya nga sa gabi po ito, mga kapatid, I challenge you na wag po natin panghinayangan, kapatid, makapagbigay para sa gawain ng ating pong Panginoon. Sapagkat naniniwala po ako na yun pong mga pagpapala ng ating pong Panginoon, nais ng pagkaloob po sa atin, mga kapatid, na andyan na po yan. Ang nais lang ng Panginoon ay i-acknowledge po natin yung mga bagay o mabubuting bagay na gawin ng Panginoon sa buhay po natin. Praise God. Praise God. Panginoon, salamat po minsan pa sapagkat naniniwala po kami na kami patuloy mong pinagpapala sa buhay, sa pinansyal po namin pangangailangan, Panginoon, upang kami, Panginoon, ganun din ay maging pagpapala, Panginoon, sa gawain mo, Panginoon. Lord, thank you, God. We are blessed to be a blessing sa iba pong mga kapatidan sa gawain mo, Panginoon, upang kami din po ay maging pagpapala, O Diyos. Salamat po sa gabi pong ito, Panginoon. Patuloy namin ibinibigay sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's give the Lord a clap offering. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Come on, let's continue to praise our God. Hallelujah. Maburit pagsamba.
Praise God. Sige po, let's give the Lord a clap offering. Palakpak po para sa isang Diyos na buhay. Hallelujah. Father, once again, we give you glory, Lord God, and we give you praise sa gabi pong ito, Panginoon. Thank you, God, for your goodness, for your faithfulness sa buhay ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Feel and Said Fellowship, Feel and Said family, or people of God, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you and give you peace. Nothing lacking, nothing missing, and nothing broken. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Okay po. Praise God. So we